Sandaliri lang. Diba? Blorosos po ito. SC. Race tire. Kunyari kakarera. So yung bagong labas na mags, yung G-Ren SF01. Balita ko matibay at magaan. And yung sniper nga pala natin dito. Kasi hindi na kasya dito sa side. Ito nga pala yung dalawang Jordan na natin. Ito yung latest natin na pinapowder coat. Ito naman gagamitin natin ngayon. Itong Aerox. Bago pa rin na fairings. Tanggalin mo natin. Bakit ako tanggalin? Parang kasi ano drawing na pambata. Dito. Yun, di ba? So ngayon magpapalit tayo ng mags tsaka ng gulong. Kasi hindi ko alam mga andar pa to. Yung mags ko din nila ito mga 1 month. Ay mga katingin, gamit natin ngayon ang ating 2021 WGP Limited Edition na ginawa nating blue and white, care of Magic Boy fairings. Nagpalit tayo ng fairing set. And ngayon naman, on the way tayo sa Caloocan sa Takara Tires. Papapalit tayo ng gulong. Pero actually, ang talagang purpose natin ay magpapalit ng mags. Meron kasi tayong nabiling bagong labas na mags na pang Aerox. Yung G-Ren SF01. So balita ko matibay at magaan. So subukan natin kung totoo. At syempre dahil nakabaklas na nga yung mags natin, inisip ko, di palitan na rin natin yung gulong. Sakto-sakto kasi yung kasamahan natin, nangangailangan siya ng gulong. So ang gagawin natin, ibibigay na lang natin yung stock tires natin sa kasamahan natin. Tapos papalit tayo ng Pirelli Rosso Sport ba yun? Basta yun, yung ginagamit daw sa racetrack na gulong. Siyempre alam niyo naman, mahilig tayo sa racetrack. Although hindi pa naman natin to gagamitin sa racetrack. So malay nyo in the future, di ba? Magamit natin sa racetrack. Let's see, di ba? Kaya nga nagpalit na tayo ng fairings. So pag bago na yung fairings, pwede mo nang ibalentong sa racetrack. Eh tignan natin. Gusto ko rin malaman kung ano pakiramdam kapag naka-Pirelli na race tire sa Aerox. Kasi hindi naman natin to ipang long ride. Meron naman tayong pang long ride, di ba? Yung ADB 160 natin. Tsaka yung Giorno. Yun na yung pang long ride natin. So siya ang purpose niya, pang forma, pang tambay, pang malapitan lang around the city. Siyempre kung bibili ka ng soft compound na gulong or race tire, lugi ka kung gagamitin mo sa long ride kasi yung gitna nun, mauubos ka agad. Hindi pantay yung kalalabasan nun. Yung gamit natin, 99 Racing na exhaust, napakaingay. Akala mo kargado eh. Siyempre nakaka-hype kapag naka-Pirelli na gulong. Kasi hindi lang naman yung safety ang titignan mo dyan eh. Siyempre kung mahilig ka bumanking-banking, aggressive riding, siyempre sulit ang mas makapit na gulong. Sulit naman. So kung mas mabilis siya maubos compared sa stock, yung kapit naman na binibigay niya, sulit naman para sa akin. Kasi syempre buhay naman natin nakasalalay dyan. Yun eh kung gagamit ka ng gagamitin mo siya sa racetrack or banking na malala. So depende pa rin sa'yo kung saan mo siya gamitin. Pero kung pa-service mo, hindi ka bumabanking, hindi ka bumabakbak, eh mag-ano ka na lang, mag-stock ka na lang or siguro yung mga street tires na tinatawag. Meron din silang Pirelli Angel or ibang brand meron din naman. So hindi naman tayo naka-lock in sa kahit anong brand. So actually, bibili natin yung tires. Wala rin kasi akong maisip eh. Wala akong alam na ibang tires kasi syempre galing tayo sa usually sa big bike tayo bumibili ng mga tires eh. Kaya yun lang ang alam ko eh. So kung kayo, meron kayo masuggest na magandang tires, paki-comment down below para doon sa mga katingin natin na nag-iisip magpalit ng tires na namamahalan sa Pirelli. Paki-comment down below yung ibang tires pa na maganda. Subok nyo na makapit, matibay, at maasahan. At more, syempre, budget friendly. So ito kasi Pirelli, hindi siya budget friendly. Isa yata ito sa pinakamahal na available na tires para sa Aerox. So lalo, alam nyo naman yung tires ng Aerox, 140 yung lapad. So syempre, mas mahal. So ito, dito tayo sa 10th Avenue. So landmark, kapag nakita mo yung Takara sa right side, kumana na kayo dito sa Baltasar Street bago mag-sec Moto Supply. Shoutout. And then syempre, kung di naman sobrang kargado ng motor, gaya sa atin, di naman kargado, feeling kargado lang, stock pa to. Kung stock ang makina mo, matagal maubos ang Pirelli na yan. So dito na tayo. Kung kargado ka, syempre, mabilis maubos. Tsaka mas lalong kailangan mong daming tires sobrang dami. Ingay, no?
semi-4. Ano ba? Ano ang gano'n gaan? Sandaliri lang. Diba? Sandaliri lang. Diablo Roses scooter SC. Race tire. Inyari ka karera. Size niya 140. Race 70. Ano may pangharap? Ay. Tapos na ang ating mugs. Hindi siya masyado makita kasi naka big disc pala dito. So dapat pala sa kabilang side. Ayun, yun pala. Para mas makita yung mugs. Napaka-pogi. Ngayon diretso naman tayo ng City Hall. Since nasa Caloocan na tayo. Meron tayong pa-process na papers. Ang problema lang, di ko nasukat yung wala akong dalang pansukat. Hindi ko rin sure kung meron silang panukat. Parang feeling ko tigas eh. Pero meron naman siguro silang pansukat doon. So, all's good. See? Ang gulo talaga ng no? Lugar natin eh. Kailangan maalalay lang. Kaya ngayon masyadong mabilis na scooter eh. Kasi pagkakargado kasi minsan gusto mong bakbakin ng bakbakin eh. Diba? At least ito, chill lang, ganyan. So break-in pala tayo. So kung magpapalit ka ng bagong gulong, kailangan break-in mo muna. Mayroong break-in period natin natawag na siguro around 20 to 30 kilometers para matanggal mo lang yung factory wax. Kasi meron siyang parang wax coating from the factory. Para syempre maganda tingnan yung gulong, makinis at makintab. Para mukhang brand new. Winawax nila yan para hindi mamuti. Kailangan i-scrub mo muna na parang pinibreak-in mo siya. Parang break-in din ng makina, ganun. Pero mga 20 to 30 kilometers okay na. Sabihin, wag mong makbakin muna, wag mo munang i-banking kung ayaw mong dumulas. So hindi pa yun yung optimal performance ng gulong kapag bago pa siya. At syempre, kapag nagpalit tayo ng lighter weight na mugs, mas gaganda yung acceleration, yung top speed, syempre overall performance, tsaka yung handling. So hindi lang forma, kaya tayo nagpapalit ng mas lightweight na mugs at aftermarket na mugs. Pero syempre, pagdating sa tibay, yung stock pa rin ang pinakamatibay, di ba? Kasi pag once na nag-lightweight ka, syempre yung durability hindi na kasing tibay ng stock. Sa tibay, hindi naman sila nagkakalayo. Talagang nagkakalayo lang sa weight. So, mahalaga yung tinatawag na rotational mass or unsprung weight na yun yung umiikot di ba? Kaya mahalaga yung weight ng mugs natin magaan. Kaya nga sa racing, karamihan, kadalasan nagpapalit ng mugs na mas magaan. So ramdam na pati yung handling, gumanda yung handling. Mas naging nimble yung bike.